A day in my life as a content creator. Char, vlogger na ba tayong lahat? Pag saan gala, doon tayo. Pero ito yung nangyari sa amin. Ngayon pa lang. Signal light ka doon. Oh, gala pa. Gala pa. Sarado. Ayan na nga, bumiyahe kami ng gabi para maaga kami makarating dito sa resort na pupuntahan namin. Ang mali lang, pumunta kami dito, hindi kami nag-inquire sa kanila. Kaya pagdating namin dito ay sarado. Dito pala to sa MB Nature Resort. Sobrang ganda sana dito pero sarado. Maghanap tayo ng ibang may stayhan ngayong gabi. May nagbabantay na parang tanod. Ayan, nagpaturo kami. Dito kami dinala sa GC River Resort. Parang mga oras nito ay alas 12 na ng gabi. Kaya sobrang dilim dito sa daan. Yung dinaanan namin wala masyadong ilaw, nakaka-excited. O yung masusurprise ka sa isang lugar, parang birthday party lang may pa-surprise. Pero talaga ang gala namin ngayon ay birthday na kasama namin na si Ate Kate. Ayan ate, happy birthday, peri tub. Pagdating namin dito sa baba, nag-set na kami ng tent and then yung airbed, saka itong malit na electric pan. Saka nagpailaw na rin yung kasama namin parang disco light. Gusto niya pasayawin dito yung mga diwata sa Encanto dahil sobrang bundok ito mga lods. Yung nakita nyo na naghugas ng kawali, ayun yung my birthday. Ayan si Ate Raka, peri tub. Nagkantahan na pala kami dyan ng happy birthday pero may sounds kasi kasabay kaya hindi ko na parinig sa inyo para hindi ako makaka-copyright dito. Pag pumunta kayo dito sa resort na to, magdala kayo ng maraming pagkain dahil malayo dito ang public market o yung market. Saka yung tindahan dun pa sa taas, ang layo po. Pero okay naman, kung gusto mo naman yung mga kahoy-kahuyan o mga dahon-dahon, ayan, pwede ka dito. Ano yan, parang unggoy lang, mahilig sa kahoy. Nag-bonfire kami dyan para umalis yung mga lamok at yung mga ibang insekto. Pagkatapos ng bonfire, natulog na rin kami dyan, sobrang pagod na namin. Kanibukasan, ito yung tatambad sa'yo, sobrang ganda ng view dito. Sasabihin ko na rin sa iyo yung mga rate dito ng mga cottage. Yung unang nakita yung cottage ay 500 pesos yan. Pag mayroon kayong tent, 150 pesos lang ang bayad. Pag wala kayong dalang tent, magre-rent kayo ay 300 pesos po ang bayad. Saka gumagawa na rin sila ng mga malilit na kubo na pwede mo mag-staycation dito. Dito pala sa pinagawang kubo, sa baba niya, dito yung makikita yung ilog, sobrang linis, blue yung tubig, napakalinis at nakaka-relax mga lods. Ay mga lods, hindi ko pala nasabi sa inyo, yung kinuha naming cottage dito banda sa baba, 450 pesos to. Malapit sa tinatayuan ng tent namin. Sa kapag ayaw yun ng cottage, pwede naman kung nakatent lang kayo. Naghingi na pala kami ng dahon dyan ng saging sa may-ari dahil magbubudol fight kami mamaya. Pagkatapos namin kumuha ng dahon ng saging, pagbaba namin dito ay nagsusumba na sila ate. Kaya nakisumba na rin ako. Pagkatapos namin magsumba, ayan, nag-prepare na ng pagkain yung mga kasama namin. Kami naman dalawa ni ate ay nanguha kami ng kangkong. Daming kangkong dito. Pero nanghingi kami sa may-ari bago kami kumuha ng kangkong mga lods. Saka ang linis ng kangkong ito dahil tumubo lang to sa gilid ng ilog. Kayo ba mga lods, mahilig ba kayo sa kangkong? Saka anong masarap luto sa kangkong mga lods? I-comment nyo dyan sa comment section. Pagkatapos namin ni ate manguha ng kangkong, ito hugasan ko rin dito sa ilog. Sobrang linis po ng tubig sa ilog kaya pwede dito maghugas. Pero yung mga kasama ko na si kuya, nagiging bata ngayon. Ayaw ko pa sana maligo kaya wala akong magawa, nabasa na ako kaya maliligo na rin ako. Saka pumunta rin kami dito ni ate sa hanging bridge. Sobrang nakakatakot po yung hanging bridge natin lods dahil tagilid. Dito pala ito kinunan sa taas ng hanging bridge. Ang ganda ng view dito mga lods at ang ganda ng tanawin dito dahil napaligiran ito ng mga bundok mga lods. Yung binayad mo dito sa resort na to pag pumasok ka, sulit na sulit mga lods dahil ang ganda ng tanawin, walang maingay, sobrang linis ang ilog at maganda pa at nakaka-relax talaga. Ang entrance pala dito per head 50 pesos mga lods. Ayan, niluto ko na pala yung kangkong, hindi ko na yan hinimay dahil talbos naman yung kinuha namin. Habang sinasalang ko pala yung kangkong, maliligo muna ako dito dahil naiinggit na ako sa mga kasama ko, kanina pa sila naliligo. Saka nabasa na rin ako kanina. Ayan mga lods, balik tayo dito sa luto. Ayan, nilagyan ko na ng konting sabaw. Sa pangpalasa, toyo. Tapos itong bagoong, nilagyan ng maraming bagoong kasi wala kaming ibang pampalasa. Ayan, toyo. And then oyster sauce. Ayan lang. Yan lang yung pampalasa. Wala ngang asin nilagay kasi hindi kami nakadala ng asin. Tamad kami umakyat papuntang tindahan. Ang layo kasi. Ayan, naligo kami ulit para pangpagutom lang yan para marami kami makain mamaya sa boodle fight. Sila ate pala dyan nag-arrange para kakainin namin na boodle fight. Ayan mga lods, kain tayo. Ang sarap talaga kumain pag marami kayo. Kayo ba mga lods, pag nagbo-boodle fight kayo, ano ba ang the best na pinapartner sa kanin sa boodle fight? Mag-comment ka dyan sa comment section. Malay mo sa next boodle fight namin, yan ang lulutuin namin. Pagkatapos namin kumain, naligo kami ulit dahil susulitin namin ang oras namin dito dahil malapit na kami umuwi mga lods para matunaw rin yung kinain namin sa boodle fight kanina. Saka pag gusto nyo mag-overnight dito mga lods, sa weekday kayo pumunta para hindi masyado matao. Para solo nyo yung ilog at yung resort. Ang address pala nito sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna. Sa GC Cueto River Resort. Ayan mga lods, hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood.